Hi guys, it's me Shalab and welcome back to my YouTube channel. Today is another day, another video, and another vlog. At kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago updates sa mga videos ko. So for today's video, as you can see, pinakita ko yung bag ko. Inayos ko lang din yung mga gamit ko ng saglit lang din. Naglakad na kami ni tita, na-late kami nito, and yung pinakita ko na baso, ayun yung ginawa kong marinate para dun sa hotdog kasi mag-iihaw sana kami. At yung nakarating na kami, medyo naligaw-ligaw din kami. Buti na lang nakakita ko ng kakilala namin at tinuro kami dito sa lugar na to. Kaso nga lang, pagdating namin, wala daw maiihawan. Meron naman daw stove, pero kailangan daw i-charge. Di-chargeable daw yung stove. Sabi ko, ay, di-charge ba yun? Parang hindi naman. Pero bahala na, si Tita Lolit silang bahala dyan. Tapos yun, nilapag ko na lang yung bag ko dun sa may tabi ng food para kumuha ng pagkain kasi sabi ni Mama Amalia is kumain na ako. And yun na, nakakuha na ako ng food. Pumesto na ako kung saan ko nilapag yung bag ko. Kaso pagdating ko, wala na dun yung bag ko. Iniligpit na pala ni Tita Lolit. Napakasipag niyan eh. Kahit ang bigat-bigat ng gamit ko, lagi niyang binibit-bit. Kaya sobrang thankful din ako nakasama si Tita Lolits kasi di niya rin ako pinababayaan. Lalo pag kasama ko si Yana. Kasi pagkarga ko si Yana talaga is kinukuha niya yung isang bitbit ko. Para isa lang daw bitbit ko tapos kargain ko rin si Yana kasi alam niya mabigat daw si Yana at naiintindihan niya daw ako since naranasan din daw niya yung ganito na walang magbabantay sa bata at need na isama kasi no choice. So ayun, nagpatuloy lang ng mga pangyayari at nag-announce din dito si Mamilet. Si Sinmilet po, siya yung instructor na pinaka-instructor namin sa San Agustin Zumba Shakers. Siya talaga yung may hawak sa amin at siya rin yung nagturo nung sayaw namin dun sa online competition. Zumba online competition. Nakakatuwa lang dahil napaaga ang get-together namin. Hindi mangyayari to kung hindi kami nanalo at hindi mangyayari to kung hindi dahil sa mga tulong nyo na sumusuporta sa grupo namin. Dun pa lang sa like, comment, and share sobrang nakakatulong na. Sobrang laking tulong na ibinigay ninyo sa amin kaya kami nag-turn. Nakakalungkot lang at nahabol kami. Dapat second kami. Pero okay lang. At least natuloy pa rin yung swimming na binabalak namin. At least nanalo, hindi olas. Ang mahalaga lang naman sa amin ay hindi masasayang yung effort na pinakita namin. And sobrang natutuwa ako kasi nagustuhan din po ng iba dahil maganda nga daw po yung presentation. Yun nga lang is online competition kasi siya since reaction yung magbe-base. Kaya need talaga namin na mag-effort di lang sa sayaw kundi pati sa Facebook page. Sabi naman nila kung idadaan daw sa mga judge is panalo na kami since marami rin kaming attendees. Sabay-sabay at maganda yung presentation namin. Kaya lang online competition nga lang kasi siya kaya wag na natin ipilit. Doon na nga pala ako pumesto sa table nila Ate Denden since wala akong makitang ibang pwesto at nakita ko daw si Tita Lolits ay doon na rin ako pumwesto. Sabi nila sa akin kanina pa daw sila nagiinom pero hindi ako uminom na kasi nakapangako ako na hindi ako magiinom para lagi niya akong papayagan. And since may bata akong kasama, kailangan natin maging behave na nanay. Naasar pa nga ako na tagapagbantay daw ng bata. Pero okay lang yun, si Yana naman yun at hindi naman iba. Nung time na to is nakadalawang plato ko. Sa totoo lang sobrang tuwang-tuwa ako dahil may itlog na pula at doon ako nakarami. Take out sana ako ng kasaba kaso hindi ko nakain dahil nakalimutan ko. Since pagkatapos nitong araw na to is kinabukasan may laban kami kaya hindi ko talaga naalala na meron ako na i-take out na kasaba cake. Grabehan talaga ang panghihinayang ko dun kasi 4 na slice yun. Sabi ko sana ipapasalubong ko sa kapatid ko kaso nga lang hindi ko rin naman nabuksan. Nawala kasi sa isip ko eh. Grabehan kasi yung pagiging makalimutan ko. Sobra-sobra talagang lala. Hindi talaga ako nag-inom ng time na to kasi hindi naman ako sanay uminom. Hindi ko na nga rin alam kung anong pakiramdam ng lasing. Pati nga lasa hindi ko na rin alam. Ang tagal ko na din kasing hindi nagiinom. Pero okay lang, wala naman ako mapapala kung magiinom ako na magiinom. Maglalasing ka, pampantok lang. Hindi naman kasi talaga nakakawala ng problema yon. Pero dahil nga naging comfort zone ko yan dati, dahil mahilig nga akong umiyak, hindi naman sa mahilig, palagi akong umiiyak dahil sobra-sobrang dami ng problema at depression ko. Pero ngayon, at least na-handle ko na. Umiiyak pa rin naman ako, pero syempre kahit paano nalilibang na ako at mas nalilibang talaga ako ngayon. Sabi nga ng kaibigan ko, sobrang busy ko na at di na ako nakakapag-message sa kanila. Zumba duty at OTS kasi ang ginagawa ko at syempre nag-aalaga pa ng bata. Wala naman kasi mapag-iwanan ng bata unless nag-chat yung papa ko para paiwan na lang si Yana at wag nang isama. Inaasar pa nga nila ako na bakit hindi ako iinom. Hayaan ko daw sila dyan at uminom ako. Pinipilit nila ako mag-inom. Tikman ko lang daw, masarap pero ayoko, sabi ko. Sabi ko ayoko rin ng warso. Sabi ko nangako ako na hindi ako magiinom ng araw na to. Sabi nila hayaan, hindi naman malalaman. Sabi ko hindi, ayoko talaga.
Kahit nagla-live pa sila, inaasar ako na ito si Shai umiinom. Sabi ko hindi ako umiinom, swear to God. At mas lalo hindi naman ako umiinom kasi nakadalawang plato ako ng pagkain. Kahit sino naman sigurong manginginom, pag nakadalawa ka ng plato, hindi ka rin makakainom kasi isusuka mo rin agad. Kahit nga busog na busog ka, try mong inuman ng tubig, hindi ka rin makakainom ng tubig, masusuka ka rin. Ganon lang din sa alak kasi matapang yung alak at may lasa pa na medyo mabaho. Kaya hindi ako nag-inom kasi baka mamaya si Yana rin, alam niya ang kulay ng juice. Baka kasi mapagkamalang juice at magwala na naman. Iyak din kasi siya ng iyak bago ako umakyat nung time na to. May topa kasi siya nung time na to at hindi kasi siya pinapansin ng lola niya. Mula nung nagsumba kami ng umaga, hindi na siya pinapansin ng lola niya. Kaya inakyat ko siya dito para mag-billiard din. Nakakita kasi ako ng billiard table, and nakita ko, pagsilip ko ng mga butas is nakita ko yung mga bola. Sabi pa nga nila, paano namin lalaruin yan kung ganyan? Nakita ko, nakasabit pala yung mga stick. Kaya nakapaglaro kami. Hinaya ko si Ate Sil na maglaro ng billiard since naboboard din siya. Panay ang cellphone lang, sabi ko, para may kalaro ako. Eto namang billiard is laro-laro lang at hindi seryosohan. Pag nakashoot yung isa, magsushoot ka rin. Hindi yung pag nakashoot ka, ikaw ulit. Kasi ang pinaka main goal namin dito is pag paubusin lang yung bola at hindi maglaban talaga ng literal. O diba, may sarili kaming version ng paglalaro. Wala kayong pake. At sobrang nag-i-enjoy talaga kami sa sarili naming laro. Tignan nyo naman si Ate Silo. Para talaga kami mga bata na ito. Pag nakakashoot ang isa, nag-cheer up ang isa. Nagkakadayan pa nga kami. Pero okay lang. Ang saya naman maglaro na ito. Sobrang na-miss ko rin kasing mag-billiard since sa lolo ko lang ako nakapaglaro ng ganito. At dun sa school namin nung senior high. Kaso nga lang niligpit na ni lolo yung kanilang bilyaran at ililipat daw kasi ng pwesto yon at hindi pa siya naisasalansan kaya hindi pa rin makapaglaro doon. Kaya hindi talaga ako makapaglaro. Ang tagal ko nang hindi nakakapaglaro. Nakashoot ako ng 14. Ayan yung dahilan kung bakit nag-cheer kami. Yung mga ibang kasama pala namin dito is nandun sa pool. Yung iba naman kumakain. Yung iba nagbibideo okay. Pero kami kasi dito na lang kami sa taas. Sobrang tuntua rin ako dito sa taas kasi ang ganda-ganda talaga ng lugar. Pati doon sa may sala. At ito nga, inulit ko nga siya. Sobrang tuntua kasi ako sa reaksyon namin parehas. At sinend ko rin yun kay Love. At eto si Yana, tumigil nakakaiyak. Nagutom siya nung nakita niya yung sapin-sapin. Hindi ko alam kung anong klaseng luto yun. Para kasing nasobra ng tubig. Ayaw niyang magkanin pero nakita niya yung dumplings ay nilantakan din niya. Ayan lang yung kinain niya nung gabi. Pero okay lang kasi nung nasa bahay pa kami is marami rin naman na siyang nakain kanin. Ang mahalaga, kumain siya ulit. Hindi na siya umiiyak. Marami rin siyang nakain nito. Gusto ko sana siyang subuan kasi para kala ko nahihirapan siya pero ayaw niya lalong tinutopa. Kaya hinayaan ko para at least kumain kasi pag pinakialaman siya ayaw niya, baka mawalan pa ng gana at hindi na kumain. Eto nga pala yung sinasabing kong ina-announce kanina ni Sinmilet, meron kasing nag-sponsor daw dito sa aming outing, kaya ayan, nagpalaro ng pa-contest si Sinmilet, mga magsiswimsuit. Ayaw ako ng mga kasamahon ko na sumali ako, pinipilit nila ako pero ayoko, sabi ko puro mga katanda ng kalaban ko. Nakakahiya naman kung sasali ako, ibigay na lang natin para sa kanila yan, para may pang-inom pa sila ulit mamaya pagkatapos ng swimming. Tuwa nga naman ng mga nakararami sa mga pinaggagawa ng mga nanay na to. Kanya-kanya silang boto kung sino ang mga pambato nila. Si Ate Denden nga pala yung maiksi na buhok, nabalot na balot ng pagka-swimsuit niya. Pinasasali sana ako ni Tita Lolits kasi nga may prize daw. Tigilan ko na daw yung kakalamon. Kanina pa kasi ako kain ng kain at ang laki-laki na ng tiyan ko. Kagaya nung nakita nyo doon sa habang nagbibilyard ako, ang laki na ng tiyan ko kasi marami nga akong nakain. Halata naman siguro sa tiyan at pumutok na yung tiyan ko. Pumutok na ba sa suot kong cargo pants o trouser pants? Bahala na kung anong tawag doon. Basta yun, yung maluwag. Nag-modeling sila dyan at nag-showdown. Ito namang si nanay na naka-green is nag-pole dancing na din. Parang mali ata tong pinasok ko. Parang hindi ata Zumba to. Nasa bar ata ako. Mali ata tong resort na napuntan ko. Hindi ata to private resort, kundi Eucharis. Charot lang. Si Ate Denden din ay sobrang go with the flow. Pati na rin to si Ate Delia. Grabe talaga mga kendingan. Hindi ko sure kung mga lasing na sila pero alam ko mga
nakainom sila at mga nakashot na. In fairness din naman sa kilikili ni Ate Delia, sobrang puti nga naman at walang maitatago. Grabe talagang tuwang-tuwa ni Sin sa mga pangyayari at mga nakarami at marami ring naka-live at nagtitake ng video nung time na to. Ay grabe talaga si ating naka-green. Gusto pa atang maghubad at kinulang pa sa kanyang suot. May hinihingi ata si Ate Delia na hindi niya nakuha kaya gumiling na lang siya. Charot! Grabe talaga ang mga tao pagdating sa prize ay gagawin ng lahat. Pero pag ganyan ayoko, nakakahiya. Kaya tama lang talaga ang desisyon ko na hindi ako sumali kasi baka mamaya magkabukingan at makita ako. Lalo na to si ate, kitang-kita ko ay naka-live siya. Nakakahiya talaga ng sobra. Pero okay lang, napasaya naman nila kami. Baka naman kasi pag sumali ako ay hindi na ako makalabas kinabukasan at magkulong na lang ako sa kwarto maghapon magdamag hanggang sa mga susunod pa na buwan at taon. Wala nang labasan to. Nagpatuloy lang ang contest na to hanggang sa nagpicturan sila, nag-showdown at nagpagalingan sa pagrampa hanggang sa namili na lang din si Sin. Nung matapos yung awarding ay umakyat na kami ni Yana kasi tapos na rin siyang kumain at naglaro na lang din kami sa taas. Akyat baba, panaog si Yana neto pero naglaro na lang kami doon sa may bilyaran. Okay na rin siya at hindi na iyak na iyak. Kanina kasi nung nasa bilyaran iyak na iyak at nagtatago siya dyan sa ilalim ng lamesa. Ngayon nagpipikabu pa siya. Nilaro ko na lang din ang nilaro si Yana para malibang at di ko na rin mapansin yung oras kasi medyo naboboard na rin ako. Kasi nga hindi naman talaga tayo makakapaglikot-likot din kasi may kasama tayong bata. Hindi naman sa naboboard. Gusto ko kasing kumanta pero hindi ako makakanta. Marami rin kasi kaming singers na kasama kaya hindi makaagaw ng mic. Sa sobrang tuwa ni Yana ay sige na rin siya kanta. Talon ng talon, takbo ng takbo. Lahat ginawa niya dito sa taas kasi di niya yan nagawa kanina kasi iyak nga siya ng iyak. Akala ko nga nilalagnat si Yana kasi ang init ng singaw. Siguro kakaiyak din kasi hindi rin siya nakaligo kahapon dahil nung nag-duty ako ay hindi pala siya napaliguan ng lola niya. Doon ko kasi siya iniwan and since pinagbawalan na siyang pumunta doon sa 3S kung saan ako nagjo-duty as a solo parent officer, hindi na siya pinayagan na pumunta doon. Pinag-iinitan kasi siya ng mga staff at ibang mga janitress doon. Pero inayaan ko na lang din. Hindi ko na lang din sinama si Yana kasi nakakaawa. Pero mas nakakaawa rin kasi na iniiwan-iwan ko siya. Kasi gusto niya lagi sumama. Gusto nga daw niya sumama. Iniiyakan pa ako. Kaso nga lang wala naman choice si mama. Hayaan mo anak, hindi naman laging may duty si mama kasi nga wala lang talagang nakaupo sa opisina. Pero babawi si mama palagi. Inaaya ko na nga palang bumaba si Yana para magtingin-tingin kami sa baba kung sino-sino yung mga naliligo. At sabi ko sa kanya magpalit kami ng damit kung gusto niya mag-swimming. Yung pala gusto pala talaga niya. Alam ko rin kasi na mahilig si Yana sa tubig. Kasi siguro ganun nga ang iniiyakan niya. Kasi ayoko sana siyang paliguin kasi gabi na malamig yung tubig. Pero nung nagsaw-saw kami hindi naman pala malamig yung tubig. Medyo maligam-gam pa nga. Sabi pa nga ni ate nung ibang mga nanay dito nagbiro pa kaya daw uminit yung tubig kasi puro ihi na. Kadiri talaga. Ganyan talaga katabi lang ng mga kaibigan ko. Pero syempre, biruan lang yun. Kumuha na nga pala kami ng bisa ng anak ko at pumunta na sa labas ng CR. Medyo natagalan pa nga kami na makapasok kasi may tao nag-transition na ako dahil madilim, nag-take 2 ako and tada, ito na yung aking swimsuit attire. Charing! Pero yan lang talaga, ayoko kasi mag-panty at bra lang kaya naglagay ako ng net and short. At eto si Yana naka-swimming din siya na pang bata para hindi gaano lamigin kasi okay lang naman kung sa hita. Pinindot pa nga ni Yana kaya nahulog yung phone ko nito. Kala niya nakata, nagpapapicture ako sa kanya. Ganyan kasi ginagawa ni Yana, tagakuha ko siya ng picture. At pagkatapos ko
magpalit. Paglabas ko, nagsusumba na nga pala sila. Kaya pumunta ako sa gilid kung saan pwede akong dumaan para maayos ko lang yung mga damit ko at maisalansan para mamaya isasabay na rin ako sa kanila sa pagsasayaw. Yung Zumba Battalion nga pala nandun sa pool. Sila Ate si Tita Loli, si Ate Mira, si Ate Ana, and yung kaibigan ko, si Bane. Napansin nyo nga pala na kumaway sa akin si Yana kanina. At tuwing nagsusumba ako, katabi ko siya kasi gustong-gusto niya na talagang lumangoy. Pagkatapos ng Zumba, ayan na, naligo na kami ni Yana. Sabi pa nga ni Tita Lolits, tingnan nyo, nagsula yung mag-ina, nag-date ng video, sila lang naliligo. Sakto lang at naligo kami ni Yana, wala gaano nagsiswimming, kaya maganda mag-take ng video kasi parang halos solo namin. Si Ate Tin lang ang kasama namin sa pool. Sabik na nga si Yana, kaya pinaligo ko na rin. Naglaro lang kami
kaming dalawa at pinapita ko siya. Gustong-gusto niya magpalubog sana, kaya lang sabi ko 3 feet yun at hanggang ulo niya yung tubig kaya hindi pwede siyang bitawan, baka malunod. Gustong-gusto niya rin humiga, ginagaya niya kasi yung mga naunang nag-swimming na humihiga din. Kaya ayan, tamang ano lang ako na mahigpit ang hawak kasi bigla-bigla siyang tumatalon. Naglaro lang kami na naglaro dyan, ng mga bandang kalagitnaan hiniram siya ni Vice President Joe para ilapit daw siya dun sa parang waterfalls. Nung mga time na yan, medyo parang may pumipitik na rin sa paa ko. Kaso nung medyo natatagalan na kami dun sa pangmatandang swimming pool, parang pinipitik na nga talaga yung paa ko. Kaya sabi ko kaya na umahon na kami kasi parang pupulikatin na ako at mahirap na baka mamaya malunod kami parehas. Kahit sabihin kasi na mas mataas naman ako sa tubig, mahirap na pag pinulikat ka. Sabi naman nila, di ba marunong ka naman lumangoy? Pag marunong kang lumangoy, pag ikaw ay tinamaan na ng pulikat, wala rin magagawa yung paglangoy mo. Napasukan nga naman ng tubig yung ilong ni Yana, kaya pinasinga ko siya ng pinasinga. At okay din naman pagkatapos maya tumalo na naman siya. Sobrang inalalayan ko lang din siya kasi bigla-bigla siyang tumatalon at sobrang likod niya baka mauntog kasi may grabe yung tiles din meron sa gitna kaya mahirap na, kaya kailangan talaga bantayin at baka madulas din kasi madulas yung tiles. Nilaro lang siya na nilaro lang din ni Ate Tin, ni Ate Denden at yung mga ibang nanay pa na parating habang naglalangoy-langoy kami.
At ayun na nga, natapos ng kasiyahan. At dun, ito na rin yung time na muntik na akong pulikatin. Kaya uminto na rin kami sa paglalangoy. At dito na lang kami nag-enjoy sa loob ng CR kasi nakakatawa at dalawa yung shower. At ayun ang gustong-gusto ni Yana. Tapos nag-bis na rin kami. Ayun lang. Thanks for watching. See you in my next vlog. Bye! Look at your girl, ang ganda-ganda mo, the way you smile.